boss. You may now start the countdown po. Okay po. So, kung ready na po tayo, let's start. In 3, 2, 1, let's go! Yun, thank you po, boss. At yun, welcome po sa bawat isa. Yun, thank you, Lord, sa panibagong Sabado muli na para sa ating lahat. Ayun po. Welcome po sa bawat isa naka-join at magjo-join pa mamaya. And then, ayun po, bago po tayo mag-proceed, welcome po. Babagitin ko po yung mga nandito. Una po is, ayun, welcome po Kuya Jude. And welcome po Kuya Teacher Jessa. Welcome po. Po Tessa and Mami Ruth. Boss OJ, welcome po. And welcome po Kuya Roldan and Ate Saira. Welcome po. And of course, Victor. And ayun po. Ayun lang po. Ayun. And share lang po natin ang link sa ating mga ka-PLSP, ka-friends, and ka-loved ones. At syempre po, bago po tayo mag-start and mag-receive ng salita ng Lord gabing ito is, kamusta po ang bawat isa? Yun po, kamusta po? And ayun po. And bukas po ang ating virtual stage sa gabing ito. Kaya po, pagbilang ko ng 5 at wala pa akong nagpa-volunteer, is natawag na lang po ako. Ayun po, sino pong may gustong mag-testify or magbalik ng papuri sa ating Lord sa gabing ito. Ayun po, tapos na po yung 5. So, mukhang tatawag na lang po ako siguro po na magte-testify sa gabing ito. Ayun po, mamimili na po ako ngayon. Kamustahin po natin ayun po, si Kuya Norvin. Kamusta po ikaw, Kuya Norvin? Good evening po. Ayan po. So, thank you po. Magandang gabi po sa bawat isa. At sa gabing ito po, ako po muna magpapasalamat at muli po akong nakabalik for so many months po siguro bago po ulit ako nagkaroon ng pagkakataon. Gusto ko pong ipagpasalamat kay God ay na kasama niyo po ako ulit ngayong gabi. Pangalawa po ay kahit po sobrang nakakapagod sa work, ay patuloy po ang pag-restore ng Panginoon para po maging prepared pa ulit para sa kinabukasan. Pangatlo po is, salamat po sa Panginoon sapagkat hindi po ako nagkasakit at na-survive na naman po ulit itong nakalipas na linggo na kalinsabay po ang lahat ng task kasi actually po magkakaroon na naman po kami ng encoding para sa grades ng mga bata kaya puyatan na naman po ang aabutin. Pero praise God kasi po hindi po natatapos yung pagkilos niya sa buhay ko. From day to day, time to time, hindi ko po maipaliwanag kung gaano po kabuti ng Panginoon sa buhay ko kasi po sa opportunity, sa pag-iingat at syempre po yung buhay po na meron tayong lahat ngayong gabi ay nararapat lamang pong ipagpasalamat at ibalik po sa Kanya. So, all in all po, purihin ng Panginoon sapagkat tayo po ngayon ay muli na namang makakapakinig ng Kanyang salita at karagdagan pa po yung bukas. Yan, thank you po. Hello po, Kuya Marvin. Tapos na po ba? Yes po. Yun po, yan. Thank you po.
And thank you, Lord, yan sa life mo po. And muli ka pong nakabalik dito. Praise God. Ayun po, so, yan po, medyo na ano ko po yung mag-opening po muna po tayo. So, yun po, tinatawagan ko muna po si Ate Doreen para po mag-opening prayer. Yan, sige po, let's pray po tayo. Yes, Lord, salamat Panginoon sa gabing ito, Panginoon, na pinagkaloob niyo, Panginoon, Lord God. Salamat Panginoon sa bawat isang naririto, Lord. Pagpalain niyo po sila in Jesus' name, Panginoon. And I pray, Panginoon, sa bawat attend pa, Panginoon, bigyan niyo po sila ng magandang internet connection in Jesus' name po. Lord, salamat Panginoon sa magdadala ng iyong salita, Panginoon. Gabayan niyo po siya, Panginoon. Lord God, I pray, Panginoon, na Panginoon sa aming makikinig. Lord, bigyan mo kami ng open heart, Panginoon, wholehearted namin, Panginoon, na ma-receive mo, Panginoon, Lord God. Lord, salamat, Panginoon, as we continue this fellowship in Jesus' name. Lord God, ikaw manguna. Alam ko, Panginoon, kikilos ka sa bawat isa. Lord, salamat, Panginoon. Ito po amin dalang. In Jesus' name, Amen. Yan po, thank you Lord. So, ayun po, proceed po tayo ulit ating gawain. And ayun po, bago po tayo mag-announcement is, tawag muna po tayo muli ng isa pa na testify ngayong gabing ito. So, ayun po, mamimili na lang po is, ayun po, so may nag-request po na magte-testify. Kaya yun, tinatawagan ko na po si Ate Doreen muli. Kamusta ka, Ate Doreen? Ayun. Gusto ko lang po mag-thank you sa Lord sa opportunity po, Panginoon, sa opportunity po na binibigay ng Lord na mag-transform and mag-grow sa OJT ko po, na nakakapagod po yung schedule kasi sa umaga po, Monday, 7 a.m. to 11. Tapos sa hapon po, kailangan pumasok. May sinisit-in pa po akong subject na 11 to 1. So parang wala na pong time na kumain. Tapos kahit magpunta sa ibang places para makapagpahinga, wala na din po kasi kailangan pumasok, kailangan po makapag-accomplish ng mga gawain. Pero ayun, salamat po sa Lord kasi alam ko magbibigay ang Lord ng sapat na kapahingahan sa akin. Ayun, salamat po sa Lord. And then, ayun, salamat po sa Lord kasi kanina po, successful po yung graduation pictorial namin na even though wala akong kasama kasi parang nasanay po ako na may kasama ako palagi. Pero yung yung binigay ng Lord na confidence, na lakas ng loob na kahit ako yung mag-isa lang, wala akong kasama, wala yung kaibigan ko, nandun po na itawid ko po yung graduation pictorial, nandun po na nangyari po yung ginugusto ko. Ayun, salamat po sa Lord. And then, nung nakaraan pong card giving, salamat po sa Lord kasi hindi po ako nag-expect na kasama ako dun sa overall top 10 ng grade 12. Pero ayun, nung sinend po yung sa GC, top 5 po. Ayun, salamat po sa Lord. Ayun lang po. Ayun, thank you, Ate Doreen. And of course, thank you, Lord, sa good grades na binibigay po sa atin. And yun, sa pagsama niya din po araw-araw. And then, ayun po mag-isa pong nag-request na mag-testify ngayong gabi. Ayun po, tatawagan ko na po si Ate Clarence. Ayun po. Kumusta ka, Ate Clarence? So, ayan po, magandang gabi po sa bawat isa. Nagpapasalamat lang po ako sa Lord kasi, ayun, ngayong buong week, sobrang saya ko kasi kasama ko yung pamangkin ko sa kapatid ko sa papa ko. Ayan, ako nag-aalaga, ako nagsusupervise ko sa bata, ako yung nag-aasikaso. Tsaka, ayun, nagpapasalamat kasi may banding na binigay sa amin si Lord na, ayun nga, magkasama kami ni Nene, yung lagi ko pong may day, yan. Nagpapasalamat po. Tsaka, ayun nga po, tinuturuan ko din po siya ng mga good morals at tsaka po, ayun nga po, nagpe-pray. Yan, nagpapa-pray po ako sa kanya kung sino sigad, ayan. Unti-unti niya po namang maano kasi 2 years old pa lang naman po siya. Kaya po, ayun, nagpapasalamat po ako sa Lord kasi sa
wisdom at knowledge po na binibigay niya sa akin para po ano rin po yung, ayun nga po, especially din po yung sa family ko. Ayan, nagpapasalamat din po ako sa guidance and protection ni God sa kanila, tsaka po sa akin, tsaka yung sa mga kapatid ko, tsaka po sa partner ko. Ayun lang po. Ayun po, thank you Lord. Sa buhay ng bawat isa, yon. And ayun po, bago ko po ibigay kay Teacher Jessa ang mic is, ayun po, konting announcement lang po is, bukas po, meron po tayong youth life service. So, kung meron pa pong gusto mag-testify is pwede po yung bukas and sa Sunday service. And then, ayun po, sa darating na February 16 po is welcome po ang bawat isa. May couple man po o wala is welcome po sa ating LCM or Love Courtship Marriage po. And pwede po tayo mag-invite and plus ito. And ito po, preferred naman po siya. Kaya ayun po, welcome po ang bawat isa. Kaya ayun po, Teacher Jessa, kayo na po. Bilang po, God bless all. Praise God sa gabi ng Pasko dito. So ako po hindi lang magpapinukam. Nasa labas lang po ako. So yan, talagang ang great sa buhay na't isa. Ngayon naman po tayo po ay alam na and excited to receive the Word of God. So yan, huwag na natin pong pagalin. Yan, tayo po ay magpuproceed na sa magdadala ng salita ng Lord sa gabing ito. So ating pong balakpakan ang nag-iisa pong ating Mami Aya Maglalang Kansi. Ayan, so hello sa bawat isa. Ayan, thank you Lord. So nakaikot na uli ang ating schedule, ang bilis. So thank you Lord at ngayon ay mag-share na uli ng word. Wait lang ha, wait lang. Ayun lang. Pasensya na, kung may naririnig kayong pusa. Ayan, so may dumating na pusa dito. Hindi namin alam kung kanino, kaya lang medyo makulit. Wait lang. Ayan, so thank you Lord. In Jesus' name. Ayan. So, yan. Sige tayo muna ay manalangin. Yes, God. Hallelujah, Lord. We thank you, Panginoon, sa gabing ito, Lord God. Patuloy na samahan mo kami sa aming pag-aaral ng iyong salita. Lord, alam ko po, may great plan ka ngayon sa bawat isa. Lord, alam ko po, Panginoon, na ikilos ka, ikaw magbibigay namin sa wisdom, deep understanding of your word sa bawat isa sa amin, Lord God, in Jesus' name. Dalangin din po namin, Panginoon, na patuloy siyang kumilos sa internet connection ng bawat isa, Panginoon. Ikaw po magbigay ng magandang daloy na internet connection. Upang Lord, in Jesus' name, Lord God, ay nandoon, Panginoon, ng pakikinig ng bawat isa. Lord, alisin mo ang any distraction sa bawat isa sa amin, Panginoon, in Jesus' name, Lord God. Lord, maraming salamat, Panginoon. And ito po ang lips ko, tanging salita mo lamang ang lalabas sa amin labi. So po aming dalangin, till this prayer with your most precious blood in Jesus' name. Amen. Amen. Wait lang po. Ayan. So, pasensya na po kayo at may pumasok ng pusang makulit. Ayan. So, inilabas ko na. So, thank you, Lord. Gusto ko lang muna magpasalamat din sa Panginoon. Ayan. So, sa magandang ginawa niyan, itong nakaraan, meron kami mga answered prayer ni Tatay. Ano yung lagi namin pinag-pray. Ayan. So, nagpapasalamat kami sa Panginoon. Ayan. So, hindi ko pa ngayon maisa-isa, pero napapasalamat na kami. Napapasalamat ako sa Panginoon sa mga answered prayer. Alam ko may mga pinagpe-pray din ang bawat isa. Ayan, so huwag tayong mag-give up sa prayer. Ang Lord ay talaga nakikinig. So napakahalaga na tayo nananalangin. So ngayon, ating pag-aaralan ay patungkol din sa pananalangin. So
Di ba lahat naman tayo nakakaranas talaga ng mga struggles, meron man tayong hindi napapag-usapan, pero may kanya-kanya tayong nararanasan, 'di ba? Hindi man natin napapag-usapan sa isa't isa, pero alam ni Lord yun na tayo para-para nanalangin sa Panginoon, 'di ba? So, napakaganda na ipanalangin natin ang bawat isa. Kasi hindi natin alam kung ano nangyayari sa bawat isa, At alam din naman na once we pray, talaga God moves, 'di ba? Pag tayo nananalangin, nandun talaga yung pagkilos ng Panginoon. Ayan. So dito sa passage ito, na-receive ko din siya, as devotion, itong Mark 14, Mark 14. Ayan. Sa Mark 14. Ito yung kamukha na nangyayari din sa bawat isa, na nangyari kay Jesus, na ito kasi sa Mark 14, ito yung verse 32 hanggang 42. 32 hanggang 42. Ayan. So, ang pamagat dito sa Tagalog is, nanalangin si Jesus. Ayan. Naisip nyo ba, bakit si Jesus nagpe-pray? Siya yung Lord din. Di ba, nung time na yun, nandito siya sa lupa, 100% na tao siya, 100% na Diyos. Okay? Pero kahit 100% na Diyos siya, nanalangin pa rin siya sa Father God. Nakipag-communicate pa rin siya sa Father God. Diba? 100% na tao din siya dito sa lupa So, ito yung time, dito sa nanalangin siya, background lang ito yung time na malapit na siyang ipako sa krus. Ito yung time na nag-pray siya na ialis sa kanya yung mangyayari sana. Mangyayari dapat. Pero hinihiling niya na hindi. Sige, basahin natin. Ayan. Sasabi dito, Mark 14, 32 hanggang 42. Ayan. Sasabi dito, dumating sila sa isang lugar na tinatawag na Gethsemane. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, dito muna kayo at mananalangin ako. Si Jesus yung nagsasalita, ha? Sabi dito, ngunit isinama niya sina Pedro, Santiago at Juan. Okay? Si Peter, si James, at saka si John. Yun yung inner three niya. Sabi dito, ayan, at nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Kasi nga may struggle. Meron siyang, alam niya na may mangyayari. Diba? Alam niya yung assignment niya eh. Diba? Tayo ba nitong mga nakaraan, nakaranas ba tayo mabagabag ang ating mga kalooban? Nahirapan ba tayo? Alam niyo, bago natin ito naranasan muna ni Lord. At grabe, yung kanyang raranasin, di ba? Para lang sa kaligtasan natin. So, ibig sabihin, same yung pakiramdam. Normal na tao si Jesus, 100% na tao. Tayo, tao din. Kaya hindi natin pwede sabihin, Lord, hindi mo naman naiintindihan kasi Lord ka eh. Hindi ganun eh. Kasi mismo siya, nakaranas din na mabagabag at maghirap ang kalooban. Okay? So, sinabi niya sa kanila, ang puso ko'y tigib ng hapis, sorrow, at halos ikamatay ko. Grabe, no? Sabi dito, maghintay kayo rito at magbantay. Pagkalayo ng kaunti, si napatira pa at nanalangin na kung maaari, huwag nang dumating sa kanya ang oras ng paghihirap. Sabi niya, Ama ko, wika niya, mapangyayari mo ang lahat ng bagay. All things are possible kay Lord God eh. Diba? Sabi niya, alisin mo sa akin ang sarong ito ng paghihirap. Gayon may, huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod. Nakita niyo yun? Kahit nandun siya sa struggle, na-imagine niyo ba? Kahit nandun siya sa struggle, hapis na hapis ang puso niya, may pinagdadaanan siya, kanya-kanya naman eh, di ba? So, kung ilalapat natin sa ating sarili, ganun eh. Pero, nung nanalangin siya, ito pa rin yung sinabi niya, So, verse 37, nagbalik siya at dinatnan niya na natutulog ang tatlong alagad. Okay? Sinabi niya kay Pedro, natutulog ka, Simon? Hindi ka ba makapagbantay kahit isang oras man lang? Diba? Sabi niya, magpuyat kayo at manalangin upang huwag kayong madalag ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Diba? Sabi dito, verse 39, muling lumayo si Jesus at nanalangin. At ang dati niyang kahilingan, ang siyang sinampit. Okay? Umulit siya ng prayer. Yun ulit yung prayer niya kay Father God. Nagbalik siyang muli sa kanyang mga alagad at naratnan na naman natutulog. Sapag sila'y antok na antok at hindi nila malaman kung ano ang kanilang sasabihin sa kanya.
Okay, 2 beses. Pangatlo, sa ikatlong pagbabalik niya, ay kanya sinabi sa kanila, tulog pa ba kayo hanggang ngayon? Kayo ba'y, sabi dito, kayo ba'y nahinga pa? Namamahinga pa? Ayan, kayo ba'y namamahinga pa? Tama na, sabi niya, exclamation point. Dumating na ang oras na ang anak ng tao ipagkakanulo sa masasama. Tayo narito na ang magkakanulo sa akin. Diba? Kung imagine natin, gaano yung hirap ng struggle ni Jesus ng time na yun? Ano? Ayan, gaano yung hirap? Kasi alam niya kung ano mangyayari. Tingnan niyo ha, yung mga taong may alam nila na may hangganan na yung buhay nila, kore may taning na. Ang sama sa pakiramdam nun, for sure, kasi alam niya kung hanggang saan na lang sila. 'Di ba? Parang ganun yung sitwasyon. Ano na, ang hinihiling niya nga sa Lord, kung maari, alisin. 'Di ba? Yung sarong yun. Pero kung yung will pa rin ni Lord, yun yung sinabi niya. Kung ano yung will na Lord, yun ang maganap. So dito, nakita ko yung 4 na bagay. Alam ko marami pa kayo makikita dito pag ito binasa niyo ng personal talaga. Marami pa tayo makikita dito. Pero nakita ko tong 4 na bagay. Ang nilagay ko dito, ayan. Things that we can learn about this passage. 4 things that we can learn about this passage. So, Tagalog version yung binasa ko, but din nung inano ko siya sa English version, So, things that we can learn about this passage, okay? Point number 1, ayan. If Jesus had to pray, what about us? So, we should pray. Okay? If Jesus had to pray, what about us? We should pray. Mapapansin mo, siya ay 100% na Diyos, 100% na tao. Si Jesus nga nag-pray, tapos tayo, sino tayo para hindi mag-pray? So, alam naman natin ang meaning ng prayer. Communication siya, pakikipag-usap, pakikipag-ugnayan sa Lord. So, ibig sabihin, kung si Jesus nga, kinailangan niya, at dapat na makipag-usap siya sa Ama, tayo na tao lang, hindi naman tayo 100% na Diyos, tayo tao lang. Mas kailangan nating manalangin. Lalo tigit. Kumukonect siya sa Lord, lalo tigit pag nandun tayo sa struggle. Pero mapapansin nyo, iba na ang mindset ng tao. Kapag nagkakaroon ng problema, bagkus nalayo sa Lord. Yung iba hindi ko nilalat, pero parang bagang nawawala ng gana, minsan nadidisappoint, parang pinagpe-pray, tapos parang hindi naman, parang ang tagal ng pagsagot. Actually, nahirapan tayo sa waiting ng sagot ng Panginoon. Diba? Aminin natin. Minsan, nakaka-receive tayo ng word. Lagi ako nakaka-receive. Have faith, believe, and you will receive it. Ay, lahat ng pinag-pray mo, ganyan, lagi ako nakaka-receive ng ganan. Katulad kanina, nadaluhan uli ako kasi may pinagpe-pray pa kami. So, ang pinakamahirap ay yung waiting. Yung waiting. Doon tayo na parang nanghihina ang loob na parang huwag na nga mag-pray kasi parang hindi naman tutugunin ni Lord. Parang ganun. Pero hindi. The more na nandun tayo sa struggle, the more na may nangyayari, maganda't hindi, lalo tigit sa hindi, lalo tayo lumapit sa Panginoon. Okay ba? Ayan. Lalo pa tayong lumapit sa Lord. Si Jesus nga, pwede naman siyang hindi mag-pray na Pero, di ba, pinakita niya doon, minodel niya talaga na, even do sa pinaka-sorrowful na sitwasyon, mas lalo mong dapat lumapit ka sa Lord. At kasi ang ganda ng sinabi niya, napansin ko dito, mamaya pala yun, sabi dito sa verse 33 to 34. Ayan, napansin ko din dito, di ba? Normal na nakakaramdam ng sorrow ang tao. Di ba? Pag may struggle or circumstances, di ba? Pero ano yung unang ginawa ni Lord, ni Jesus? Di ba ang sabi niya, sinabi niya, ganito yung nararamdaman ko, yung nararamdaman ko, tapos sinabi niya doon sa 3. Ang sabi niya, magpe-pray ako. Diba? So, ibig sabihin, normal na nakakaramdam tayo ng mga ganun dito sa mundo. May mga struggles talaga, may circumstances. Pero dapat, yung ginawa ni Jesus, yun ang gagawin natin. Para mapagtagumpayan natin, yung ating mga nararamdaman o yung mga sitwasyon, mag-pray. Kumonect kay Father God. Diba? Kumonect tayo sa Lord, kagaya ng ginawa niya. Diba? Kumonect tayo kasi bakit? Siya yung may kakayanan Nabanggit niya sa bandang huli, sabi, all things are possible sa'yo, Lord. Sabi niya, Ama, all things are possible sa'yo. Doon pinatutunayan talaga na si Lord kasi yung may kakayanan. Pero anong nangyayari sa atin? Nauuna natin sabihin ang ating mga struggles or circumstances sa kapwa-tao.
Kasi syempre gusto natin na may makikinig sa atin, may magpapayo. Pero yes, mapapayuhan tayo, pero hindi 100% masusolusyonan. Kasi bakit? Ang may kakayanan nun ay ang Lord. Kaya dito matututunan natin, dito sa passage na to, once nagkaroon ng struggle or circumstances, ang unang gagawin, kagaya ng ginawa ni Jesus, mag-pray. Kumonek tayo dun sa Lord, sa Diyos na may kakayanang umayos o all things are possible sa Kanya. 'Di ba? So ngayon, ina-encourage tayo ng Lord, tayo ay lumapit sa Kanya, tutulungan niya tayo, at siya din naman ang magko-comfort sa atin kung meron man tayong mga secret o silent battles, Kasi for sure meron tayong hindi nasasabi sa iba eh, 'di ba? So kahit naman ako, 'di ba? Minsan kami mag-asawa ni Pastor Conrad. Doon na kami nag-uusap kami, nagpe-pray kami sa isa't isa. So may mga times na talagang hindi natin alam sa isa't isa na may silent battles ang bawat isa. Pero yun nga, ang pinaka magandang gawin, ang unang lapitan ay ang Lord. Paulit-ulit paulit-ulit natin naririnig na unang sabihin kay Lord, kasi si Lord, although alam na niya, gusto niya sinasabi natin, tapos siya may kakayanan. Pero bakit paulit-ulit din ang tao na mas gusto sa ibang tao sabihin? 'Di ba? Sa ibang tao humingi ng solusyon, samantalang nandiyan naman si Lord, 'di ba? Siya yung may kakayanan, 'di ba? So yun yung unang matututunan natin. So if Jesus had to pray, what about us? So we should pray. Okay? So number 2, apat lang to. Verse 33 to 34 din. Nabanggit ko na din siya kanina. 'Di ba sabi doon sa verse 33 hanggang 34, basahin natin. Ayan. Kung naririnig yung pusa, napakaingay, pasensya na kayo. Ayan. So sabi dito, ngunit isinama niya si Pedro, Santiago at Juan, at nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Sinabi niya sa kanila, ang puso ko'y tigib ng hapis at halos ikamatay ko. Maghintay kayo rito at magbantay. Diba? So, yun yung sinabi niya. So makikita natin dito, although, sabi ng Lord, ang una natin lalapitan ay si Lord, di ba? Nandoon. Pero mahalaga din na meron din tayong corporate prayer. O may mga sumusuporta nagpe-pray din para sa atin. Point number 2, the importance of praying for one another. Nandun yung importante kasi. Matututunan natin yung importance of praying for one another. Di ba sabi doon, magbantay kayo dito, keep watch, di ba? So, una, pwede naman magsolo na lang si Jesus, umakyat at mag-pray. Diba? Bakit sinama pa niya yung tatlo? At binilinan pa na mag-keep watch. Nakita nyo? So, meron kasi talaga na, may personal prayer ka, pero maganda din, may nananalangin. Kasi, may power din ang corporate prayer o yung nagtutulungan sa pananalangin. Diba? Sa New Testament, ilang beses yung nabanggit na katulad ni Pedro. Hindi ko na ilagay dito yung kay Pedro nung may nanalangin, literal na nakalaya siya sa kulungan. Diba? So, nakita ko doon, diba sinabi din sa Matthew 18:19, kung magkaisa ang unity in prayer. Ayan. Importance of unity in prayer or praying for one another. Yung Matthew 18:19, naalala ko siya, napakahalaga noon na magkaisa, 2 or 3 na magkaisa sa panalangin, ibibigay ni Lord. So dito, makikita natin, ino-open up ni Jesus sa tatlo yung nararanasan niya. Nakita niyo ba yun? Ba't niya inopen up? Tapos hindi siya nahiya. Di ba? Alam niya, Diyos siya. Alam niya din, tao siya. Hindi siya nahiya na sabihin na ganito yung nangyayari. Nahahapis ang kalooban ko. So, makikita natin dito, kung ano talaga yung nangyayari sa loob niya, sinabi niya. Hindi niya inaisip na solo na lang siya. Pero yun nga, kailangan din niya ng, kumbaga, prayer eh. So makikita natin dito, pagbalik niya, inaasahan niya na nakikipanalangin yung tatlo. Kaya nga sinabihan niya, ba't kayo natutulog? Diba? So dito nakita ko yung importance, ang unity in prayer o yung sinasabing praying for one another. Diba? Ayun nga lang na nangyari, nakatulog yung tatlo. Diba? Pero malalearn natin about this passage din na, oo nga nag-pray siya ng solo.
Pero ba't kailangan niya isama pa yung tatlo? At sabi niya, keep watch. Tapos inaasahan pala niya na nananalangin din yung tatlo. Diba? Kaya pagbalik niya, ba't hindi kayo nananalangin? Ba't tulog kayo? Ano ko, ipaparaphrase ko yung sitwasyon. Ano? So, napakahalaga. Kung si Jesus nga, binigyan niya ng emphasis o sabihin natin kahalagahan, pananalangin sa bawat isa. Diba? Yung dapat nakikipanalangin. Kasi sinabi niya nahapi sa akin puso. Ikaw nga, sabihin mo sa malapit sa iyo. Kuwari sabihin ko, alibawa kay Yeyen, sabi ko, anak, ang puso ko'y nahapis Anong gagawin ni Yeyen? Wala ba siyang gagawin? Tapos alam niya, sabi ko, nak, wait lang magpe-pray lang ako. Siyempre, dahil siya, alam niya, ang kahalagahan ng pray, ang gagawin niya, pagpe-pray niya ako. Lord, si mami po nahapis ang puso. Diba? So, ina-expect ni Jesus na magpe-pray din yung tatlo. Siyempre, kaya nga, pagbalik niya, yun ang tanong niya Hindi naman sinabi niya, bakit tulog kayo? Ba't hindi kayo nagluluto dyan? Nagugutom ako. Walang ganun O makikita niyo yung kahalagahan. Ina-expect niya naman na lang, sinabi so, yung importance sa praying for one another, pinakita dito sa passage nito. So, kailangan ipanalangin natin ang bawat isa. Okay? Mahalaga yon. At sabi nga sa Matthew 18:19, kapag nagkaisa sa panalangin ng bawat isa, at nang may pananampalataya, ibibigay ni Lord yun. Okay? So, napakahalaga din noon. So, yun yung point number 2. Point number 3. Ayan. Sinisikap nating i-shorten to. Okay. Point number 3. Nasa 35 hanggang 36. Sabi dito sa verse 35 to 36. Pagkalayo ng kaunti, siya nagpatira pa at nanalangin na kung maaari, huwag nang dumating sa kanyang ang oras ng paghihirap. Di ba sabi niya, Ama, ko, wika niya. Napapangyari mo ang lahat ng bagay. All things are possible. Alisin mo sa akin ang sarong ito ng paghihirap. Gayon may huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod. Diba? So makikita natin dito sa passage na ito, sa verses na yun. So, when we pray, always subject our will to the will of the Father. To the will of the Lord. Okay? When we pray, always subject our will to the will of the Father. Okay? So, makikita natin, si Jesus nga, di ba, isinabmit pa rin niya yung will niya, gusto niya sana, wag na lang mangyari yun. Siyempre, sino ba ganun, halimbawa, ikaw 100% normal na tao, tapos alam mong gayon ang mangyayari, grabe yung mangyayari sa iyo, halos hindi ka na makilala sa bugbog, di ba? So, tapos ipapako ka sa krus, di ba? So, bilang tao, pwede, kung mararamdaman natin, di ba? Lord, pwede bang ibang way na lang? Pwedeng ganun di ba? Pero, grabe. Sabi niya, let your will be done pa rin. Alam niya na kaya ni Lord na ibahin. Pero, kung yun ang will ng Lord, para tayo maligtas ang sanlibutan. Ay sabi ni Lord, let your will be done. Diba? So, makikita natin doon, bilang 100% na tao, talagang hiningi niya diba? Na kung pwede, wag maganap na gano'n, baka pwedeng iba na lang way. Diba? Pero hindi. Talaga, para lang sa salvation ng all mankind, sabi niya, let your will be done. Diba? Yung will mo ang mangyari. So, sa atin, matututunan natin, dito sa verses na ito, na isubmit natin. Submit natin yung will natin do sa will ng Lord kasi yun yung best. Sa tingin natin, pwedeng may ibang way, pero hindi yung parang yung best, yung parang will ng Lord, yung best nakuha nyo? Kung hindi nangyari yun, paano maliligtas yung all mankind? Diba? So, makikita natin doon talaga na kailangan isuko natin yung will natin. When we pray, yes, pwede tayo mag-ask. Ito lagi kasi, diba, Mark 11:24, diba? When you pray, believe and you will receive. Tapos, Matthew 7:7, sa ulo ko na siya kasi lagi ko siyang nare-receive. Matthew 7:7, ask and it shall be given. Diba? Tapos tuloy-tuloy yun, yung knock, tapos yung seek, diba? Tapos Matthew 21:22, sinabi din, whatever you pinag-pray mo, believe and you will receive din. So, puro ganyan, diba? Pero, may mga times talaga na nandun yung faith natin, kaya hindi binibigay ng Lord, hindi yun yung will, hindi yun yung best. Okay? So, kung makikita natin dito, i-submit natin yung ating will sa Lord para lumabas yung best.
ibang isip ng Lord sa isip natin. Diba? Sabi nga sa Isaiah, diba? Isaiah 55. Sabi doon, mas higher ang thoughts ng Lord. At mas, yung ways niya, mas higher din sa atin. Mas alam niya ang dulo. Kaya mas maganda, isubmit natin talaga sa will ng Lord. Yung mga desires natin, o yung ating will, mismong will natin sa will ng Lord. Nakuha nyo? So, madali ba yun? Siyempre, minsan maglalaban ka eh. Lord, kasi ito ang gusto ko eh. Gusto ko, Lord, ganito ang mangyari eh. Kasi ganyan. Pero pwede naman ibigay ng Lord yun. Kaya lang, hindi best ang mangyayari. Eh, mahal na mahal tayo ni Lord. Ang gusto niya, best yung mangyari. Kaya, minsan, ang gagawin ng Lord, habang nagpe-pray tayo, sabi nga, pag nagpe-pray ka, hindi mo change yung mind ng Lord eh. Ang change, habang nagpe-pray ka, ang change yung heart mo. Mapapansin mo sa prayer mo, minsan nababago. Dati, talagang porsigido ka, ganito ang gusto mo mangyari. Pero habang nagpe-pray ka, at kinakausap ka ni Lord, talagang nababago, na-change yung heart mo, yung mind mo. Parang, ang nangyayari, sinasabit mo nila sa will na Lord. Kasi, alam mo na yun yung best. Diba? Nalalaman mo na yun yung best, diba? So, alam niyo, pag isinabit natin, o sinabit natin yung will natin sa will ng Lord, faith din yun. Diba? Faith din yun. Naniniwala tayo, nananampalataya tayo na yung best ang plan ng Lord sa atin. Okay? So, when we pray, always subject or submit our will to the will of the Father. Okay? So, minsan talaga manlalaban tayo kasi meron tayong gusto mangyari. Pero lagi natin tandaan, higher ang thoughts, higher ang ways ng Lord. At ang lagi niyang gusto ay best para sa atin. Okay? Hindi na yun mabubura. Yun na talaga yun eh. Best lagi ang gusto ng Panginoon sa atin. Kung gusto natin ma-receive ay best, isubject natin yung will natin sa will ng Lord. Kung gusto lang naman natin ang best. Okay? Kung ipipilit mo yan, sige, baka naman na ibibig na Lord yun. Kaya lang, yun nga, hindi best yun. Diba? So, laging let your will be done. Okay? So, tayo pinapaalalahanan ng Lord. So, kung talaga nananampalataya tayo sa Lord na laging the best ang plan niya para sa atin, talagang i-submit natin yung will natin sa will ng Lord. Okay? So, and last, verse 37 hanggang 42, ito yung pangyayari. Sabi doon, di ba? Bumalik na nga si Lord. Nakita, sinabi niya kay Simon, natutulog ka, Simon? Hindi ka ba makapagbantay kahit isang oras man lang? Pagpuyat kayo't manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu yung nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Tapos umalis ulit si Lord, nagpray ulit. Bumalik siya pangalawa. Ganyan na naman, antok na antok yung tatlo. Tapos sa pangatlong pagbabalik niya, ganun ulit, tulog pa ba kayo hanggang ngayon? Kayo ba'y namamahinga pa? Sabi niya. Diba? So, makikita natin doon, yung bilin ng Lord eh. Makita natin yung matututunan din natin dito, yung bilin ng Lord, sabi doon. Keep watch and pray. Diba? Bakit ba pinagpe-pray tayo ni Lord? Hindi naman dahil gawa lang niya eh. Kasi ang sabi doon, ba? Una, sa paanong kayel, sabi doon, hindi ka ba makapagbantay kahit isang oras man lang? Yun muna ang ating pag-usapan. Hindi naman ang punto ni Lord Jesus, yung haba ng pananalangin mo. Okay, nakadalawang oras ka na, pasado ka na. Hindi ganun eh. Kundi, ang pinupunto ng Lord, yung pakikipag-usap nila Pedro, kahit tayo, ilagay na natin sa atin, yung pakikipag-communicate natin sa ating Diyos. Yun yung punto niya eh. Diba? Na kailangan mo makipag-commune sa Lord, makipag-usap ka sa Panginoon. At so, ayun nga, sumasagot naman din siya sa word, diba? So, makikita natin doon, yun yung pinupunto eh, hindi yung pahabaan ng oras. Ang punto, magbigay ka ng oras at ano ang reason? Bakit ba sila pinagpe-pray? Diba? Keep alert and pray sa English version that you will be spared from this time of testing. Diba sinabi, for the spirit is eager enough, but your humanity is feeble. Sabi doon, the flesh is weak. Diba? The spirit is willing, but the flesh is weak. Dito sa version na to, sa TPT, sabi, for your spirit is eager enough, but your humanity is feeble. Makikita natin dito, sinabi ng Lord, ang dahilan kung bakit pinagpe-pray ka, kasi para ma-spared ka from this time of testing. Diba? Kasi siya kagaya niya,
nag-pray siya, nakita niyo ba yun? Nagpe-pray siya para makalagpas siya doon sa testing. Kasi pag siya nag-give up doon, hindi siya nakakuha ng lakas galing kay Lord, kay Father, ano, pag nag-give up siya doon, ano mangyayari? Walang salvation tayo. Diba? So, ilagay natin dito, sabi dito, keep alert and pray that you will be spared from this time of testing. So, pag tayo nananalangin, alam niyo, nakakatuwa, mapapansin niyo, pag kayo nananalangin, tayo nananalangin, pagka-pray natin, ang gaan ng pakiramdam natin. Tapos, feeling na energize ulit tayo, lumakas ulit tayo, na-strengthen ulit tayo, na-restore tayo. Ba't ganun? Nag-pray lang naman tayo, nakipag-usap lang naman tayo kay Lord. Diba dapat siya ang re-receive nun? Kahit sa worship, pag tayo nag-worship sa Kanya, dapat siya re-receive. Pero ba tayo pag nag-pray at saka nag-worship, tayo pa ang lumalakas? Ganun kabuti ang Lord. Napansin niyo ba yun? Pag tayo nananalangin, binibigyan tayo ng lakas ng Lord para mapasado mapapasa dun sa testing. Ano, dun sa temptation o ano man, yung sitwasyon, pinapakahalaga tayo manalangin. So, makikita natin, yung 4 na things, na malilern natin about this passage. Marami pa. Dito lang talaga, ito lang yung mga, sa ngayon, ito yung nag-strike talaga sa akin, na talagang, kung si Jesus nga, nagpe-pray, ba't tayo hindi? Ba't yun ang kakatamaran natin, di ba? Makipag-usap sa ating Lord na siyang may kakayanan ng lahat. Di ba? Tapos, unang ginawa ni Jesus, mag-pray. Pag may struggle, hindi siya nag-post sa Facebook na may problema siya. Hindi ko sinabi kasi walang Facebook noon. Ang point ko, hindi sa iba niya inilabas agad kay Lord na may kakayanang umayos ng lahat. Yung may makapangyarihan, di ba? May alam ng dulo. Doon agad siya napunta, di ba? So, magpe-pray ako, sabi niya. Pangalawa, yung importance of praying for one another o yung isinama niya tapos in-open up niya, di ba? Nakita niyo ba yun? In-open up niya yung nararamdaman niya. Diba? So, napakahalaga na, syempre may nag-open up din sa atin. Pero pag-pray natin, imbis na sabihan lang natin yung mga kware, i-advise natin, ganun, mas napakahalaga na ipag-pray natin sila. Kasi sometimes, yung parang kulang pa rin talaga tayo. Kahit i-share natin yung experience natin doon sa tao, na ganito ang gawin mo kasi ganito nangyari sa akin, napagtagumpayan ko. Iba pa rin pag ipananalangin mo. Kasi si Lord, when we pray, God moves. Si Lord ang kikilos. Diba? At yung pangatlo, when we pray, always subject or submit our will to the will of the Father. Okay? So, yung the best lagi ang ating the best ang ating i-aim o sabihin natin, yun ang naisin natin na mangyari. At mangyayari lang yun kapag isinabit natin o isinabject natin yung will natin sa will ng Lord. Hindi masama humiling kasi sinabi ni Lord, pwede. Pero sa huli, ating hilingin pa rin yung will niya. Diba? Kasi yun yung best. Okay? And yun last, keep watch and pray. So, napakahalaga. Na lagi nandun tayo alert. Lagi tayo nagpe-pray. Kahit anong pagod. Kasi tinan nyo nga, pinakita dito na normal yung tatlo ha. Si James, si John at si Peter. Antok na antok sila. Ikaw ba, pag magpe-pray ka, di ba dumadating sa time dahil pagod ka, inaantok ka, hindi ka na makapag-pray. So doon parang pinakita na noon. Doon sa passage niya, pinakita na, nangyayari talaga yun. Pero ano sabi ng Lord, mag-pray kayo. Kailangan yung labanan. Ang struggle niyan is between spirit at saka flesh diba? Labanan mo, mag-pray ka. Para sa'yo din yan. Kasi may spared ka from this time of testing. Kapag ikaw ay nag-keep watch and nag-pray. Diba? So, yun yung sinasabi ng Lord. At ayun yung, kumbaga, yun yung na-receive ko dito sa passage na to. Maraming beses ko na siya nabasa, maraming beses na din nakapag ko ng message, yung parang devotion patungkol dito. But then, sa ngayon, ito yung pinapaalala ng Lord sa bawat isa sa atin. Okay? So, yun yung 4 na points na why may natutunan ng bawat isa. At i-apply natin. In-encourage ko ang bawat isa, i-apply natin to. At tayo magtatagumpay. Kagaya ni Lord, napagtagumpayan niya. Kahit napakahirap yung ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo, napagtagumpayan niya kaya may salvation tayo. Diba? So, thank you Lord Jesus. Talagang pinakita niya dito, pati yung normal na nangyayari sa isang tao, pinakita niya doon. Talagang kailangan pala talaga nating manalangin.
talagang kakayanin din talaga natin yung mga testing pag talagang nandun yung connection natin kay Lord. Kasi siya yung magpapalakas sa atin. Okay? So, sige, tayo manalangin. Yes, God, hallelujah, Lord. We thank you, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. Sa amin po na pag-aralan, na salita mo. We pray, we declare, bigyan mo kami ng lakas na maiput into practice, into action ng bawat aming na-receive. Panginoon, Lord God, na message na ito. Lord, I pray na declare, palakasin mo bawat isa. Lord, ano man yung struggle na silent battles na pinagdadaanan ng bawat isa. Lord God, alam namin na ikaw ang Lord, ang victory. Panginoon, Lord God, Lord, magtitiwala kami sa iyo, Panginoon, Lord God, in the name of Jesus, Panginoon, kayo na po ang bahala, Panginoon, sa bawat isa. Lord God, we pray, we declare, Panginoon, victory, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Dalangin ko din po, Panginoon, Lord God, ano man secret petition ng bawat isa, kayo po ang tutugon ayon sa kalooban mo. Lord, maraming salamat, ano man natutunan namin, Lord, we pray, hindi ito mananakaw ni Satanas, kundi Lord, malalakaran namin. Sa tulong mo, sa tulong na yung banal na Espiritu. Salamat, Lord, ito po aming dalangin, seal this prayer with your most precious blood in Jesus' name. Amen, amen. God bless po. Ayan, amen. Praise God. Thank you po, sa word at sa paalala sa bawat isa sa atin. Ano po, talagang, prayer works and prayer is important. Ano po, ayan, so sabi nga, once we pray, God moves. Ayan, so merong 4 na important things we can learn about this passage na ibinigay si Mami. And alam ko, mas madami pa tayo na-receive sa gabing ito. Ano po, so kung kayo po ay hindi makakapag-open ng mic, pwede po kayong chat sa ating in-call messages. Ayan po ay ating babasahin. Ano po? Ayan. Sige po, atin po simulan kay Ate Jessa. Yan, ano yung na-receive natin sa gabing ito. Yan, hello po Ate Jessa. Hello. So sa akin, yun nga, yung kahalagahan ng prayer talaga. Kasi dun magkakaroon ng changes yun nga, yung mga pinagpipray. And yun, makakayanan ko lang talaga yung mga circumstances kung ako ay connected pa din talaga sa Lord. Ayun. Amen po. Sabi nga, prayer works. Ano po? And ayan, sunod natin si Ate Clarice. Ayan, mag-open ba ng mic si Ate Clarice or mag-chat-chat? Hello po. Yung Ayan. pong sa akin is, yung yung submit our will to the will of the Father. Yun na, lagi po nating, yun, through prayer po is, lagi po nating pag-intin po sa Lord yung kung baga po ba yung consider natin na yung Lord bago po na yung own will po natin. Ay lang. Ayan, amen po. Talagang thank you, Lord. Ano po? Yan, sunod na si Ate Clarence. Yan, rinig ba ako ni Ate Clarence? Hello po. Rinig po ako? Yes po, Ate. Ano po? Wait lang po yung sa akin, may natawag lang po. Ayan, sige po, ayan. Pwede mo din chat, Ate. Ano po? Ayan, sunod natin si Kuya Norvin. Good evening po ulit. Naririnig po ako, Ate Chrislyn. Yes po. Ayan, thank you po. Thank you din po sa salita ng Panginoon for this evening. Meron po akong ilang bagay na natutunan while hearing the importance of prayer po. Unang-una po ay ito po yung nagpapalakas sa atin sa relasyon sa Panginoon. Ito po yung way of communicating our Almighty God po. Kaya napakasarap po sa pakiramdam na tayo po ay natuto na kung paano po manalangin at lumapit ng direkta at makipag-usap ng direkta sa ating Panginoon. At napakagandang ilustrasyon po yung ginawa ng Panginoon din sa talk ngayong gabi na siya din po mismo, ipinakita niya po mismo sa kanyang tagapasunod, mga sumusunod sa kanya na halimbawa po ng pananalangin. Ano po? Pangalawa po, yun po yung pagpapakita ng pagtitiwala sa kapangyarihan ng
Panginoon. Ano po, so through prayer po na ipapakita natin na wala tayong doubt sa kayang gawin ng Panginoon sa buhay natin, kundi ipinagkakatiwala natin lahat yung inilalapit natin sa Panginoon. Meron din po itong makakatulong sa ating spiritual na paglago na through communication with God, dun po patuloy pong lumalago yung ating spiritual. At nagkakaroon din po tayo ng kapayapaan at lakas kasi po pag nire-request natin at pinanalangin natin sa ating Panginoon na i-restore niya yung ating katawang pisikal at bigyan tayo ng kapayapaan, lalo na kung tayo sinusubok ng mga suliranin at problema, ay ang Panginoon po ay nariyan para bigyan tayo ng comfort. Ano po? At another pa po ay inihahanda po tayo sa tulong ng panalangin, inihahanda po tayo sa kung anong meron ng sanlibutan ito, sapagkat kung atin pong mapapansin na tayo po ay nasa generation na sobrang lala na po ng nangyayari sa paligid, at kung hihingi po tayo ng pag-iingat sa ating Panginoon, baluti niya po ang magiging protection natin sa kung ano ang meron ng sanlibutan. Ano po? Kaya po, all in all po, napakaganda po ng message ng Panginoon sa bawat isa, especially rin po sa akin, sa mga natutunan ko, na kung ano man po yung karapin natin sa buhay, sa tulong po ng panalangin, may nag-iisang Panginoon po na naririyan na pwede nating lapitan. At sabi nga din po kanina ni Mami Aya, na laging unahin nating sabihin sa Panginoon kaysa sa kung kani-kaninong tao, kasi wala na po tayong ibang pwedeng pagkatiwalaan kundi po ang Panginoon po natin. Kasi po ang tao po maaari pong iba ang maging payo, ang tao po maaaring hindi ganun ka helpful, ang tao po hindi ganun ka konkreto na maipoprovide yung pangangailangan natin sa oras na tayo mangailangan, pero po ang Panginoon, alam na niya po kung anong gagawin, kung ano man po ang ilapit natin sa Kanya. Kaya ayun po, maraming salamat po at God bless po sa bawat isa. Thank you po, Ate Chrislyn. Ayan, amen. Glory to God. Ano po, ayan. So, sunod natin si Kuya Dano. Hello po, Kuya Dano. Hello, yung akin po yung illustration ko din nung prayer meeting ng midweek is nariyan, pero sasamahan tayo ng Lord hanggang sa dulo. At sa dulo, pagkasama natin ng Lord at sumunod tayo dun sa will niya at sa way na pinapadaanan niya sa atin, nandun yung victory tsaka yung blessings ng Lord. So yun lang po. Ayan, amen po. Sunod natin si Boss. Yan. Si Boss OJ. Hello po. And po sa akin po ay yan pa talaga na God's will ang dapat na talaga mangyayari. So yun po talaga. Tingnan lang, marami tayong pinag-pray, pero God's will pa rin ang dapat naman talaga magtagumpay, kumbaga. Kasi yun nga talaga, yun nga talaga na andun talaga yung prayer natin, dapat submit. Yun nga na yung submit natin yung prayers natin sa Kanya. So yun sa akin is in God's will. Ayan, amen po. Ayan. Sunod natin si Kuya Jomar. Hello po, kinig po ako po. Yes po, rinig po. Ano po? So, ito po yung... So, connection with our Lord Jesus, and all things are possible to our Lord Jesus po. So, ayun po yung nag-strike po talaga po sa akin. And sabi nga po, ang connection po natin kay Lord Jesus ay nabubuksan ang mga pinto sa lahat ng posibilidad po. So sa Kanya po lahat ng mga bagay ay posible. So sa pamamagitan po ng panalangin, pagninilay-nilay at paglilingkod, mas malapit po tayo sa Kanya at nakakaranas po tayo ng kapangyarihan ng Kanyang mga biyaya po. So 'di ba po, every time na magpo-pray po tayo, and yung connection and faith po natin kay Lord ay pag po talagang sincere po and andon, ay talaga pong yung talagang bumubuhos po yung biyaya na binibigay niya po sa atin. Then sa pamamagitan nga po ng pananampalataya, bilang gabi po sa atin ay nakakahanap po tayo ng lakas ng loob upang malampasan yung mga hamon na binibigay po sa atin ni Lord, at yakapin ang mga pag-asa ng buhay na walang hanggan po. So dahil alam naman na po natin na lahat po ng
kay Lord ay posible po. Ayun lang po. Thank you. Ayan, amen po. So, may mga nag-left, ano po, so, sa kapatiran po ng last, si John Reyes po yung ano natin, yung kasama po natin nung Christmas party, kasi nag-left siya ngayon. Siya na yung sunod ko, ano po. Ayan, so, sana ma-chat niya po yung kanya reflection, ano po. So, basahin ko po yung sa mga nag-chat. Sabi ni Ate Shaira, laging unahan muna ang manalangin at lumapit sa kanya at ipanalangin na ang kalooban ng Lord ang maganap dahil the best ang plano ng Lord sa buhay ng bawat isa. Kay Ate Tessa po, pahalagahan natin ang panalangin palagi dahil napakahalaga ng mga connection sa Lord kahit pagod pero andun di tayo nakakalimot na kausapin ng Lord. Kay Ate Ruth, always pray and know God's will. Kay Ate Clarence, keep watch and pray po yung sa akin. Ay Ate Clarice, prayer in terms of testing sa Lord unang lumapit. And kung sa akin naman po ay, ayun, yung prayer works. Kahit anong mangyari, kahit pagod ka, kahit ang daming struggles, huwag makakalimutang manalangin and always submit our will to God. Kasi mas the best yung plano niya kaysa sa plano natin. So, yun lamang po and God bless po sa bawat isa. Dako po tayo sa ating short icebreaker. Hello po. Hello po, good evening po sa bawat isa. Magpapa-short icebreaker po tayo at ako po magpapa-short icebreaker po. Ang madali lang po ito, yung parang first 5 lang po yung gagawin po natin. Ayun lang po. Kayari, pagbigay ng first 5 na nagsisimula sa ganito, ganyan, yun po. Ready na po ba kayo? Start po tayo pag nag-heart reaction na po kayo. Okay, so ready na po pala ang bawat isa. Wow, Sir Jomart. Miss you na. Ito po. Magbigay po ng country na nagsisimula sa letter C. First 5 po yun, ha? Ayun lang po. Letter C po, nagsisimula. Sige lang po. Ano po yun, ha? 5 country, 1 tao. Ayun po yung Wow! Apo. Sorry, Queen Harvey. Okay, so yan na. Okay, stop na. Wala na. Okay, ang nakakuha po ng sagot ay ayun po, sa Ate Christine po. Canada, Cambodia, China, Chile, Croatia. Okay po, first. Okay po, Teacher Jessa. Ang nanalo po si Ate Christine. Ate Jessa, makikisuyo nga po yung points. Ano lang po yung raise to 3 lang po tayo. Okay. Raise to 3. Okay po. 1 point po kay Ate Christine. Next po, first 5 po na nagsisimula sa letter C na prutas. Yan po. Go! Letter ano po? Letter C po ulit.
Katagalog English po. Ipo, Tagalog English. Di na yun. Okay, stop. Wala na po. Ang, Uy, lakas ang boses niya sa nagpapalaro. Okay. Ang nakakuha po ay si Mami Aya po. Chico, corn calamansi, kakao at coconut. Okay, congrats po. Okay, next po tayo. 1 point na po kay Mami Aya. Next po is si first 5 po na lugar dito sa Pilipinas na nagsisimula sa letter T. Go na. Okay po. Soy! Okay po. Okay. Stop na. Ang nakakuha po ng first eye. Yung may correct spelling po ha. Dito po tayo Ako sa si Teacher Jessa. 4 lang po yung kanya. Put. Tagay-tagay. Ayun. Ayun, na nakakuha po ng tamang sagot ay si Boss OJ po. Tondo, Tarlac, Tagaytay, Taytay at Tanawan. Yan, congrats po. First 1 point na po kay Boss OJ. Okay, next po. Lugar po ulit na nagsisimula naman sa letter B. Letter B po. B po as in baboy. Ayun po. Okay po. So, let's check. Yung correct spelling po ulit, ha? Okay. First 5 po ay nakakuha si Ate Christine po. Okay, 2 points na. Pag naka isang points pa po si Ate Christine, siya na po yung winner. Ayan po. Okay, next po tayo. Okay, lugar po ulit na nagsisimula naman dito po ulit sa Pilipinas ha. Nagsisimula po sa letter A. Letter A po. Ay, Ate Clarence, excuse me. Sinong nanalo? Si Tessa? Ate Christine po, Ate Christine. Sige, thank you.
Okay. Stop na po. Okay po, ang first po na nakakuha ay sila Ate Clarice po. Aurora, Aklan, at Isa ng Ticket Apayaw. Yan. 1 point po ulit kila Ate Clarice po. Kina Doreen. Okay, next tayo. Ito naman po, all around the world naman. Ano po, places po ulit na nagsisimula sa letter E. As in egg. Okay po, wait lang po ha, lilinawin ko. Country po ha, hindi po continent. Sige lang po. Pwede ba po mag-answer? Hindi po, Kuya Roldan. Ano is Timor? Okay po. May Lord Timor? Okay po, si Ate Christine na po yung nanalo. Naka first 3 na po kasi. Okay po, yun lang po. Thank you po. God bless. Ayan, thank you, Lord. Yan, so, thank you, Ate Clarence, sa iyong napakagandang pag-game. So, mukhang nag-enjoy yung bawat isa. And, yun, kay Ate Christine, pasend na lang nung Gcash number. Thank you, Lord, Kuya Roldan, sa pa-sponsor. Yan, pasend na lang sa akin yung Gcash number. Yan, thank you all po. God bless po. And, yun, para sa ating closing prayer. Yan, si Ate Tessa nandyan po. Ayan, pwedeng si Boss OJ na lang. Okay po, tayo po ay manalangin. Oh yes, Lord God, Jesus, o purihin ka, Panginoon, dakilat makapangyarihan sa lahat. Lord, maraming salamat, Panginoon. Muli, Lord God, naming na-receive ng isalita, Lord God. Lord, tulungan mo kami at turuan kung paano yung ito ma-apply sa aming mga buhay, Lord God. Lord, papalain, Panginoon, sa mga ayan, Lord God, na nagdala ng salita. Jesus, Lord God, Lord, yung kanyang secret petition, Lord God, itutugin mo, O Jesus, na ni Tatay Conrad, Lord God, ikaw magpala sa nila at ikaw magbigay ng Lord God ng wisdom and strength, Lord God, nagmumula sa iyo, Panginoon. Lord, sa oras na ito, sa aming panghiwa-hiwalay, Lord God, Lord, nandun yung pagpapala mo at nandun yung pagsama mo sa amin, Lord God, sa buong family namin, Lord God, nandun yung
kagalakan ng Lord God. Okay, Lord, maraming salamat Panginoon sa victorious na fellowship na ito, Lord God, ng PLSP, Lord God. Lord, ikaw ang may taas sa aming buhay at purihin ka namin, Lord God. Lord, muli, you bring back the glory and honor in Jesus we pray, our Lord. Amen.